Sa makabayang serbisyo publiko, ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isa na naman pong edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, inyo pong makakasama sa diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga embassy at consulates general, maging ang relasyon ng mismong host country at ng Pilipinas at syempre pag-uusapan din natin ang kalagayan ng ating mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Syempre, kasama natin sa ating studio, sa Master Control, nandyan sina Sir Milo Jonella at si Ma'am Susan Aison. Samantala, sa ating Wirecast at sa audio live streaming ay magkasama naman po dyan sina Justin Osias at Hero Lucero. At sa puntong ito ay atin pong itatampok sa araw na ito, sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ang bansang South Africa. At kaugnay nito ay makakasama natin mula sa Philippine Embassy sa Pretoria, South Africa, walang iba kundi si 3rd Secretary and Vice Consul Ana Angela C. Cabillan at syempre bukod kay Vice Consul Cabillan ay kasama din natin ang isang Filipino community leader na nakabase naman po sa Cape Town, walang iba kundi si Ma'am Everly Sireneo. Pabatiin muna natin si Vice Consul Cabillan. Vice Consul, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Binibining Vicente. Magandang hapon, Binibining Everly. At sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon sa programang ito, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, pababatiin din natin ang ating Philcom leader na nakabase po sa Cape Town, walang iba kundi si Ma'am Everly Sireneo. Ma'am Everly, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon sa iyo, Steph. Maraming salamat sa imbitasyon na ito at magandang araw po sa lahat ng nanonood o nakikinig ng programang ito. At ako din po ay nagagalak na makasama po kayong dalawa dito sa ating programa. Unahin ko na po si Vice Consul dahil gusto po natin munang malaman kung paano po ba mailalarawan ng ating embahada dyan sa South Africa ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at nito nga pong South Africa. Maraming salamat, Miss Steph. So to answer your question, simply put, our relationship with South Africa is strong, cordial, and growing. It is built on a foundation of shared democratic values and a strong commitment to South-to-South cooperation. We have just celebrated 32 years of formal diplomatic relations because it was established in November 1993, and currently we are continuously working to enhance cooperation in terms of trade, tourism, and cultural exchange. At dahil nabanggit nyo po yan, Vice Consul, siguro hihimayin po natin yan, dahil nabanggit nyo na trade, tourism, and cultural exchange. Kumusta po ang relasyong pangkalakalan sa pagitan po ng Pilipinas at ng South Africa? As I have mentioned earlier, Ms. Steph, so continuously growing ito at patuloy na pinag-uusapan po ng dalawang bansa. Mayroon pong mga
tinatawag na bilateral consultative forum na ginagawa po para po ito ay mas mapayaman at mapalago kung ano man po yung mga nasimulan na at patuloy pang gagawin sa mga susunod na panahon. And as I mentioned, diba, the cultural exchange. So currently in the the Southern Africa region, napakarami po nating mga kababayan na nandito at hindi lang po sila basta masabi natin ng mga worker, but overseas Filipinos in general who are highly regarded in their communities as highly skilled workers and managers in their own respective industries. So, ayan po. Mabalikan ko lang din po, no? Vice Consul, meron po ba tayong mga masasabi po, no, na investments po na either dinadala ng bansang South Africa dito sa Pilipinas o ng Pilipinas papunta po sa South Africa? Ano po ba yung mga produkto din, no, na ating kumbaga ay ine-export mula dito sa Pilipinas na nakikilala sa South Africa? Currently, Ms. Steph, so we had these meetings with South African counterparts. They are currently exploring the fruit exports. No, so since maganda po yung weather condition for this to happen, yung mga fruit exports po from South Africa na dadala sa Philippines, and as much the same, ganun din po yung mga tropical fruits na mayroon tayo dyan from the Philippines, in-explore na po unti-unti yung pong pagpasok ng mga produktong ito dito po sa South Africa. And of course, no, nabanggit nyo yung tourism. Paano po ba natin na i-promote ang tourism po, no, ang ating industriya ng turismo dito sa Pilipinas, diyan po sa mga nationals sa South Africa? Ano po ba yung mga feedback na kanilang binibigay once na maipakilala po yung mga lugar dito sa Pilipinas? Or meron po ba kayong datos at least po, no, kung ilan po yung mga nadadala natin na kumbaga na South African nationals papunta dito sa Pilipinas for at least mga vacation, at syempre dahil yun ay nakakatulong, no, sa industriya ng turismo dito sa Pilipinas. Okay. So, Ms. Steph, as we know, yung Southern Africa region or the South Africa country itself, medyo landlocked kasi, hindi ganun karami yung kanilang sabihin nating beaches and islands dito as compared sa ating bansa na napakarami. So, and also to add to that, yung ating South African nationals ay visa-free for 30 days para sila makapasok sa Pilipinas visa-free. And alam na alam nila, sikat sa kanila yung mga islands natin like Boracay Island, Palawan, Siargao. And sometimes when we go about talking with our South African friends here, they would always mention wanting to visit the Philippines because of that tourist destinations. And sa kabilang banda naman, syempre South Africa, iba rin naman yung ino-offer niya. Dito, napakarami silang safari. And yung mga kababayan natin, nagiging parang bucket list destination na rin nila itong South Africa tungkol doon. So, ayun po. At matanong ko lang din po, Vice Consul, meron po ba tayong mga specific po na initiatives or programs na pinangunahan po ng ating embahada para mas lalo po natin, no, mas lalo po nating maipromote yung mga magagandang lugar dito sa ating bansa? Okay. So of course po, kasama naman po yan sa regular na programa po ng ating bansa, ng ating embahada dito po sa South Africa. And even our own kababayans, they serve as cultural ambassadors. They promote, no, since sila po yung mas immersed dun sa community whenever they talk with the locals, with their dun sa workplace nila. So talagang maipagmamalaki po yung bansa po natin. And also, since we have the Love the Philippines campaign, ayan po, so available naman yung mga videos natin online. So madali po yung i-share at ipaalam po sa kanila.
Mm. And then we go po no kasi yun nga po tatlo yung sa tatlong kumbaga sektor or fields na masasabi natin nakatuon yung relationship sa pagitan ng Pilipinas at South Africa. Nauna na nga po natin i-discuss yung kalakalan or trade, tapos ito po yung tourism. How about the culture po, no? Paano po ba natin na ipakikilala naman ang ating kultura sa mga South African nationals? Okay. So, to start off answering that question, Ms. Steph, let me parang phrase it na yung parehong bansa, yung South Africa at ang Pilipinas, meron tayong profound history ng striving for freedom and democracy. So, yung commonality na yon, kumbaga meron agad click between the two countries, and this gives us a foundation of deep mutual respect. And also, since both are vibrant multicultural democracies, we also have this high proficiency in English, which makes it easier for us to connect with the people. So, as I also mentioned earlier, we are natural partners for the South-South cooperation. That means developing countries working together. So, as two respected voices in the Global South, we champion shared goals like climate justice and sustainable development. Yun po. And also, yung programs po ng embassy, during our National Day, mga Independence Day po natin, and ito, upcoming na po, no, yung Pasko, paparating, kilala po ang ating bansa bilang tayo ang may pinakamasaya at mahaba daw po na pagdiriwang. So, parang yan, nalalaman na rin po dito kapag meron ng Christmas decor, okay, Filipino household. So, something like that. Yung pagiging mahilig natin sa festivities, mga gatherings, which is very Pinoy po. That's good to know po, no? Saktong-sakto ang ating katanungan kasi malapit na, no? Mga more than a month na lang ay Pasko na. Ito naman po, Vice Consul, para po sa mga hindi nakakaalam, ano-ano pong mga bansa bukod sa South Africa ang under the consular jurisdiction po no ng ating embassy dyan sa Pretoria, or meron po ba kayong mga consulates general po na under the jurisdiction ng embassy? Meron po bang ganon? Yes po. So ayan na nga po, bilang napakalawak ng Southern Africa region, ang Philippine Embassy in Pretoria po ay mayroong 10 bansa na under po sa aming jurisdiction. Ito po ay ang Botswana, Kingdom of Eswatini, Kingdom of Lesotho, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Namibia, Zambia, and Zimbabwe. So yung pong tsaka meron din po tayong consular jurisdiction over St. Helena. So yung pong mga ating bansang nasa ilalim po ng jurisdiction ng Philippine Embassy in South Africa, meron po tayong honorary consulate sa Cape Town, sa Mauritius, at sa Botswana po. And speaking of that po, no, dahil nabanggit nyo na po yung mga bansang under the consular jurisdiction ng ating embahada sa Pretoria, ay syempre gusto po namin naman na malaman, ilan po ba yung mga Pilipinong naninirahan na o nagtatrabaho pa no diyan sa South Africa at dun sa mga nabanggit niyo po no na mga bansa na under the consular jurisdiction ng ating embassy, kasi importante po no na malaman natin kung gaano po kalaki ang Filipino community at least diyan po sa South African region. Yes, Miss Steph. So sa lawak ng bansang South Africa po at ng Southern African region, meron po tayong approximately 2,400 in South Africa alone. And then, from doon po sa iba pang 10 bansa na nasasakop po natin, nagre-range po yan from 50, as low as 50, that is in Zimbabwe, to as high as 2,400 in South Africa. So, yung iba naman pong bansa, katulad ng Zambia, 1,200, and ayun po, iba-iba po ng bilang. Ito po ay batay sa datos na ating pinasa doon po sa ating report to Congress. Nito pong taon lang din na ito. At dahil po no ating nabanggit iyan,
tama naman po ako ng ano po na pagkakaintindi po no Vice Consul. Itong mga numbers po na ito ay both the migrant workers na and the permanent residents. Tama po? Yes po. Yes. And para lang po ma-distinguish po no, ilan po dito no sa Southern African region yung mga tinatawag po natin na kumbaga yung mga temporary lang po dyan or yung mga migrant, yung mga classified po as migrant workers? Okay. Miss Steph, it would be hard to really have a distinction because currently, ang nature po no ng ating mga kababayan dito, they move within those countries. Ayan. So, though meron po tayong sabihin natin around 100 to 500 na bilang po ng mga nagiging residents na sapagkat sila ay nakapag-asawa na rin po ng mga South African nationals, but eventually they would move out. For example, they would go to Botswana or to other places here within the region po. So, ayan po. Siguro, dahil po no, ating napag-uusapan na yung mga OFWs, saan po ba silang larangan no, na kung saan po sila ay nag-thrive o nakikilala po no, sa mga bansang kanila pong tinutuluyan o pinagtatrabahuhan? Okay po. So, Miss Steph, currently, yung ating OFs and OFWs dito sa Southern Africa, mix po ito ng highly skilled professionals and managers. So mostly, yun po, nandun na po sila sa mid-level na, kumbaga sa work nila, hindi po sila plain workers or yung nandun po sa assembly line, but sila ang nagmamanage. And that is true for across all the countries of jurisdiction na meron po tayo. You have professionals like teachers, professors, engineers, healthcare workers. Ayan, marami po tayo. And yun nga po, yung mga managers natin sa textile and garment industry, pati po sa manufacturing. At bago po ako dumako kay Ma'am Everly, no? Kasi syempre, mahalaga na malaman din natin yung side ng Philcom regarding dun sa image po no ng mga Pilipino diyan. Sa part po ng embassy, Vice Consul Cabillan, ano po yung nakakarating sa inyo na feedback no ng at least ng mga employers po no diyan sa South Africa and the surrounding countries po na under ng consular jurisdiction ng ating embassy, na kumbaga yung image po no, paano po ba nila nakikita ang ating mga kababayan po diyan, particularly sa kanilang work ethics? Maraming salamat sa tanong na yan, Miss Steph. Actually, ito yung isa sa talagang pinaka-pinagmamalaki natin. Kasi every time, dahil nga po 10 yung bansa na naiikutan namin, pag dumadalaw kami doon, especially the ambassador herself, she receives a lot of compliment regarding our workers. High-level officials would often convey their gratitude that they have Filipino workers in their countries, kasi ito daw pong ating mga kababayan, sila ang naaasahan, sila po ang masipag, sila po ang talagang tutok at disiplinado pagdating po sa kanilang mga trabaho. And ayun po, nakakataba po ng puso na ganun po yung feedback na nakukuha po natin sa ating mga kababayan, which is why they often would ask us, pwede pa daw bang magpadala pa ng mas marami pang Pilipino? So, ayun po, nakakatuwa po na ganun po ang kanilang feedback sa ating pong mga kababayan. And as I have mentioned earlier, ay dadako na ako kay Ma'am Everly. Ma'am Everly, magandang araw po ulit sa inyo. Ito naman po yung, syempre, dahil nabanggit na po no, ni Vice Consul kung ano yung image po no na nakakarating sa kanila ng ating mga kababayan diyan sa South Africa. Bilang kayo po ay nakabase sa Cape Town, ano po ba yung image po no ng mga Pilipino na kumbaga yun ang nakikita ng mga particularly dito sa Cape Town? Hello po ulit. Hello, Madam Vice Consul Angel. Yes, Sa mga
ang mga Pilipino, yung pong remarks na sinabi ni Vice Consul, tama po yun. Ang mga Pilipino po dito, matagal before democracy came to South Africa, before lumaya si former President Nelson Mandela, nandito na po ang mga Pilipino. So yung may mga waves and batches of actually medical doctors, and then textile industry people, and ang reputasyon po ng mga Pilipino ay masipag at marunong. Sila po ang pinagkakatiwalaan na maging, for example, line supervisor, middle level manager, or manager. Tapos eventually, over time, some of them have become entrepreneurs and owners of some businesses. So maganda po pagka Pilipino ang empleyado. Pero hindi po ganun kadali for Filipinos to come here as particular industries. Hindi ko na po lalawakin yung usapan, but I'm sure the embassy is well aware of the challenges here with the South African Department of Home Affairs. Kahit po temporary spouse visa, napakahirap po para sa mga Pilipino makuha ito. At kung sa trabaho po ang pag-uusapan, yes, it's very true. We have had a lot of professionals, even engineers were very critical to the building of the only speed train in South Africa, the How train. Marami po tayong engineers na Filipino na involved doon. At sa construction po ng mga newer power stations, we had a lot of engineers involved in those projects. Marami pa rin naman pong ibang dumarating, pero siguro na ilalagay natin sa category ng critical skills yung mga bibigyan ng priority ng South African government na pumasok dito. So yun po. Pero maganda ang reputasyon at saka yung kultura at pagkain. Twice a year po, walang palya yan, Independence Day and Christmas. Naghahanda po kami ngayon for our year-end event. Looking forward po talaga ang mga South African friends and families sa Filipino food kasi napakasarap. Yun po ang feedback. So ang mga lumpia, ang mga pansit, and if they are into lechon, bentang-benta po yung mga ganon. Matanong ko lang po, Ma'am Everly, kayo po ba ay permanent resident na po ba dyan or still considered as an overseas Filipino worker po? No, hindi po ako naging overseas Filipino worker. I came here after I married a South African citizen. Almost 29 years na po ako dito, so I am a dual citizen, both of South Africa and Philippines. That's nice to hear po, no? Ma'am Everly, dahil nabanggit nyo na mahigit, no, o halos 30 years na pala, no, kayo na nandyan sa South Africa. Kumusta po ba paano niyo po ba masasabi yung buhay niyo doon? Pero bago po yun, bago kayo napunta dyan sa South Africa, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? I'm from Davao City po. From Davao. And yun nga po, no, Ma'am Everly, paano niyo po ba mailalarawan yung pamumuhay niyo dyan sa South Africa? Para lang din po, no, sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na maaaring baka gusto nila din na tumira din sa South Africa. Ako po, talagang my heart is made up. Cape Townian po yung character ng puso ko. I actually started to live in Pretoria, kung nasaan po yung embassy natin. So I'm half Pretoria, half Cape Town. Right now I'm in Cape Town kasi involved po ako sa enthusiastic PhilCom organization dito na we are trying to register as a non-profit organization. So my life here, actually,
as long as meron ka pong trabaho, maganda po ang buhay. Napakagandang bansa po ng South Africa. If you travel from north to south, nasa north po ang ating embassy and Cape Town is down in the south. But if you travel po dito sa, ang feeling ko po as a Filipino who migrated to Cape Town, nakita ko po yung kumbaga, pwede akong yung ugat ng pagkatao ko, pwede pong hayaang musbong dito kasi dito po may history ang mga Filipinos talaga. There is a place called Kalk Bay. It was a fishing village before, and the first Filipinos, actually po, dito sa South African population, may tinatawag tayong fourth generation Filipinos kasi mga totoong Pilipino po yung mga ninuno nila, mga Filipinos who jumped from boats to escape the Spanish rule. I'm not sure kung ano po ang dahilan kung bakit sila umiska po ng kung saan man sila nanggaling, tapos nakita nila ang Cape Shores, and then nag-decide po sila na hindi na babalik sa Pilipinas. So they married local folks, at ngayon po nung first generation po, ang tawag sa kanila ng mga locals ay the Manilas. At ito pong mga descendants nila, talagang proud na proud po sila sa kanilang ancestry. And in fact, my church here, Catholic church here in Cape Town, is a descendant, is a Filipino descendant, and is always saying I am a Filipino, kahit blue na blue yung mata niya. Kasi nag-intermarry na yung mga Filipino. But we have such a rich historical history, South Africa and the Philippines, and we have clear Manila steps designated by the local city of Cape Town and the former ambassador to South Africa of the Philippines, Ambassador Joey Angeles. In 2019 po, inaugurate yung Manila Steps, ang naming ng Manila Steps dito. So then you will also see the gravesite of those great-grandfathers of ours. And to this day, maririnig nyo po sa mga descendants na ito yung mga apelidong Fernandez, mga Pilipino po talaga. So we have very, very strong ties with between the Filipinos and South Africa. And it's very well, siguro isa ito sa mga attractions aside from the contest between Table Mountain namin dito and Palawan over there. Hindi ko na masasabihin sino ang nanalo, pero napakaganda po ng Western Cape Province as a destination for Filipinos, and we are seeing an increase in the numbers of tourist Filipinos actually coming here to see South Africa. Hindi lang po yung safari doon banda sa may northeast ng bansa, kundi Western Cape itself. Ang ganda-ganda pong magbakasyon dito, and we're very proud to tell our South African friends and families and bring many other Filipinos to come this side, and obviously vice versa. Ang mga magandang places din, vacation places din po natin sa Pilipinas. That's good to know po, no? Ma'am Everly, bago ko po ilipat ulit kay Vice Consul, gusto ko lamang po malaman po, no? Ano po yung pangalan ng inyong organization, ng Philcom organization diyan sa Cape Town na inyo pong pinamumunuan, and ilan na po ang inyong miyembro? Context lang po, no? I started out with mga Philcom activities sa working with the leaders in Pretoria. So once upon a time, we had a formal organization with elected officers, pero mainly now, ang support ko lang po sa Filipino community across South Africa
and even neighboring countries is our Philcom SA page. Yun po ang key name ng Philcom in South Africa. But that is an informal group, mainly interacting on Facebook. But here in the Western Cape Province, particularly in Cape Town, meron po tayong Filipino Community Western Cape, Philcom WC. Yan po ang ating organization dito. Membership po, so Philcom SA group, people come and go, but we have about 1,400 members. But that includes some people who live in yung mga nabanggit po ni Ma'am Angel na nasa Botswana, nasa Eswatini, or other Southern African countries. Pero sa Western Cape po, may hirap po talagang maging accurate sa figures, but based po sa mga biannual events, Independence Day and Christmas parties na hino-host namin, we can sometimes go up to 300 people in attendance, and we know na hindi lahat dumating. So I don't know, the main WhatsApp group namin, we're already 160, I think, pero we know that not everybody has signed up on that platform. So give or take 300, 500 Filipinos in Western Cape. We're still starting to find others. Nakikita po nila kami sa Facebook mainly. So yung iba, isang taon nang nakatira dito, wala pang nami-meet na Pilipino. So Facebook is giving us opportunity to find our kababayan at makihalubilo. That's good to hear po, no. Mamaya ay ating babanggitin po, no, kung paano po nila kayo makokontak mamaya pag near na tayo sa end ng ating interview. Pero balik po muna ako kay Vice Consul Cabillan kasi gusto po naming malaman kung meron po bang mga Filipino, no, mga Pilipino na kumbaga ay illegal po, no, yung stay nila diyan sa South Africa. Meron po ba kayong datos ng gano'n? At ano-ano po ba yung mga karaniwang reason kung bakit nagsistay sila illegally sa South Africa? Okay. Thank you, Ms. Steph. So, I think yung word na illegal workers, medyo mahirap siya, no? Kasi the vast majority of the Filipinos in our jurisdiction, they are documented and in good standing, katulad po ng nasabi natin kanina. So the embassy currently doesn't have an exact number or exact data on undocumented or illegal workers, as understandably, they may not register with us na ganun sila, na ganun yung status nila. However, yung kung mga ganung problema katulad ng kaya po nagiging illegal, kung kunwari na-expire na yung visa or yun pala na-delay lang yung approval. So yun po, kumbaga nagagawa naman siya ng paraan, kaya po in and out din po yung numbers. And our assistance to nationals or the ATN aspect of our work, our mandate is clear. So we will be providing assistance, tutulungan po natin ang kahit na sinong Pilipino na nasa distress, kahit ano pa po ang kanilang immigration status. Our primary concern po kasi syempre ay yung kaligtasan nila at saka syempre yung well-being po nila. So we encourage anyone facing trouble, kung sino man po ng mga kababayan natin kung mayroong problema, lagi po nilang alam yan na handa po kaming tumulong at handa po kaming makinig po sa kanila. And dahil nabanggit nyo na po, no, yung mga ibang problema, no, na na-experience, particularly yung pag-expire ng visa, meron pa po bang iba pa na karaniwang hinaharap na problema ng ating mga mga kababayang Pilipino diyan sa South Africa, at paano po sila natutulungan ng ating embahada? Yes po.
So, ayun nga po, katulad ng sabi ko kanina, Filipinos in distress. Malawak po yung range nun eh. Pwedeng na-distress sila kasi nawala yung passport. So, meron po tayong consular section at lagi pong handang tumulong para bigyan sila ng panibagong passport. Ngayon po, kung immediate ang travel nila at pabalik naman sila sa Pilipinas, travel document po, yung tawag po dun sa dokumento na ibinibigay po natin sa kanila. And then sa Philippines na lang po sila mag-re-renew ng passport. Tapos po, meron din po tayong mga sinasabing yun po, yung mga delayed po sa approval ng visa, work permits. Nagkaroon din po ang ating mga kababayan ng sinasabi pong labor concerns. And pagka po ganun, nagkakaroon po sila ng request for repatriation or yung babalik na lang po sila sa Pilipinas. And meron din po minsan, meron po mga personal issues, medical issues, death in the family, ayan po. Yung mga karaniwan po nilang idinudulog sa atin. At yung embahada po natin bukas po, pwede po sa Facebook sila mag-message, pwede po sa aming ATM hotline, meron din po kaming email address. So, at saka kung meron po silang mga kakilala, especially with our Filipino communities, actually po ang ating Filipino communities and leaders, sila rin po yung nagpaparating sa amin na merong ganitong problema dito sa ganitong lugar. So, nalalaman po namin at nabibigyan ng solusyon. Thank you for that, Vice Consul. Malipat ulit ako kay Ma'am Everly. Ma'am Everly, kumusta po ang coordination po no ng inyong organization with the embassy po pagdating sa mga concerns, no? Kasi for sure may mga concerns po ang ating mga kababayan diyan na naidudulog po sa inyo. Paano po yung nagiging coordination nyo with the embassy para mabigyan ng solusyon o matugunan itong mga needs ng ating mga kababayan, particular po no since kayo po ay nakabase sa Cape Town? Okay, thank you po sa tanong. First of all, dito po ang embahada po natin ay nasa Pretoria. This is a distance of 1,600 kilometers to Cape Town. 2 hours po ang flight nito by airplane. So, ang kagandahan po ng pagka po may bago tayong ambassador, may bago tayong vice consul, nag-i-introduce naman po sila ng mga bagong staff. May sariling website at this particular under the particular ambassador that we have now, Ambassador Baha, may sariling Facebook page po ang ating Philippine Embassy in Pretoria, which is always updated with information. So from that point, maganda naman po ang effort from our embassy to disseminate information, and then we in the Filipino community do our part to share yung information na sinishare nila. But for places that are far from the embassy, sa Cape Town po, may annual consular mission pong ginagawa ang ating embassy. So, dumarating po sila dito around late January or early Feb, pagka po State of the Nation address ng presidente ng South Africa. And then, they conduct services, passport renewal, new passport, report of marriage, report of birth, and other requests. So far po, we are cooperating with the consular section. Ginagawa namin yung survey, and then we tell them sino-sino ang nangangailangan. And we work with the Honorary Consul General as well here in Cape Town. We combine our data, tapos informed na yung pagdating ng embassy dito, naka-outline na yung mga scheduled appointments po ng mga kababayan natin. At saka, ang isang maganda pong initiative ng embassy under Ambassador Noraline was, pinagbigyan po nila kami na, kasi iba na yung nakikita at nakakausap natin ang mga taga-embassy, Yes. Kasi yung
hindi mo nakikita ng mga mukha, email address na walang pangalan ng tao. Alam niyo naman sa ating mga Pilipino minsan pwede bang pwede ka bang makausap. So, ang initiative po ng embassy, every quarter po ay nag-hold sila ng town hall meeting, and the last one we just had on the weekend na napaka-pertinent po sa mga kababayan natin dito. Ang pinag-usapan ay women and family laws in South Africa, and they invited South African lawyers to be the guest speakers. So overwhelming po ang mga tanong na natanggap ng embassy during that session. It's an ongoing thing. Palagi po tayong may mga kababayan nagtatanong about that. And this is a very, very good at hopefully pagpatuloy na initiative ng embassy. At dahil dyan, mabalik ako ulit kay Vice Consul. Vice Consul, kailan po ba, meron na po bang mga schedule po ng future consular missions? Hindi lamang po sa iba't ibang bahagi ng South Africa, maging dun sa mga yung mga iba pang bansa na under the jurisdiction ng ating embassy sa Pretoria. Meron na po bang mga schedules para at least maging informed ang ating mga kababayan na maaaring nakikinig sa atin ngayon? Yes po. Tama yun, Miss Steph, no? So yung ating consular outreach missions na nabanggit Miss Everly, regularly po natin itong ginagawa sa lahat ng ating countries of jurisdictions. Taon-taon po, kami po ay nagpaplano, dahil nga po medyo marami sila, no? Para po maano natin yung pagpunta sa kanila. Ngayon po, sa susunod na taon po, meron din po tayong isasabay yung tinatawag na Overseas Voters Registration. Yes. So kaya po kami, dahil medyo malayo yung biyahe, kumbaga isahang punta. Tayo magko-consular mission tayo dito, nandyan din ang ating mga meetings sa mga high officials, nandyan din ang ating pagpaparehistro para sa overseas voting, at ang consultation kapag sila ay may mga problema para tayo ay makapag-provide ng assistance to nationals. So currently po, to answer your question directly, wala pa po tayong for the coming year po, no? Kasi sa taon po na to, dahil nagsara na, ay tapos na po natin ang schedule ng ating consular outreach mission at nakawalo po ang Philippine Embassy in South Africa sa isang buong taon na pagpunta po sa ating mga countries of jurisdiction. Ang pinakahuli po naming pinuntahan ay yung Kingdom of Eswatini, and para naman po sa susunod na taon, katulad po ng nabanggit ni Miss Everly kanina, yung sa Cape Town po natin, usually po siya nangyayari January or February po. So, ayun po. And badagdag ko lang din po dun sa mga nabanggit po ni Miss Everly sa atin kanina, tungkol po sa ating town hall meetings quarterly. Ito po talaga ay isang programa po ng ating ambassador sapagkat mahalaga po yung kaalaman or pagbabahagi ng ating mga impormasyon na kailangang malaman ng ating mga kababayan. And ito po ay hindi lang basta para po tayo mag-meeting, kundi parang proactively, magkaroon po tayo ng proactive stance para po dun sa ating assistance to nationals. Kumbaga, sinasagot na po natin yung kanilang kailangang impormasyon, at bago pa lang po magkaroon ng problema, alam na po nila kung ano po yung dapat karapatan nila, ano po yung mga dapat nilang gawin kung sakali pong merong magkakaroon ng problema. That's ayun, Apa. Go ahead po. Ayan po. So sa ating consular missions, ATN missions, yan po, ang mga kababayan po natin, kinakamusta po natin sila kung ano po ang kanilang kalagayan. At hindi lang po yun, no, kadalasan po kapag kami ay nag-conduct po ng mga company visits, ng pagbisita kahit po sa mga barko, no, dadala po dyan kahit ang ating mga officers, ang ating mga staff sa embassy, para po makita mismo ano po ba ang kalagayan ng ating mga kababayan sa kanilang trabaho. At doon po, kung hindi po sila, kumbaga medyo nakakahiya po, no, sa culture natin yung para magsasabi sa harap ng maraming tao. Hindi man nila magawa yon, meron po silang, alam po nila na pwede silang dumirekta. Individually, makakausap nila ang embassy officer or office mga staff po natin. Lumalapit po talaga sila. Ayan, it's nice to know po, no, na may ganun pong mga initiatives ang ating embassy para at least po ay marinig po, no, ang mga concerns ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi, no, ng Southern African
region. At tayo po ay nauubusan na ng ating material time. Siguro hihingan ko na lang po muna kayo ng final message para sa ating mga tagapakinig, especially yung baka may mga nakikinig sa atin from South Africa. Siguro unahin ko na po muna si Ma'am Everly. Ma'am Everly, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Para po sa mga kababayan na hindi pa nakamit ng kapwa Pilipino dito sa South Africa, hanapin nyo lang po ang Philcom WC, Philcom in Western Cape or Philcom SA. Join po kayo at we can connect you with the community. Sana po yung mga hindi pa nadalaw dito, maganda po itong bansang ito, worth it, and sana po makarating kayo dito. By the way po, Ma'am Everly, meron po bang mga numbers na pwedeng tawagan itong mga, siguro yung mga bagong salta o yung mga, sabi nyo nga, ay kahit medyo matagal ay hindi pa nakakatagpo ng kababayan natin dyan sa South Africa, meron po bang pwedeng tawagan para at least they could connect with you po, kung gusto po nilang makiisa sa inyong mga activities? Wala po kaming dedicated mobile number. Nasa WhatsApp po kami. I can give my WhatsApp number kung nakakatulong po iyan. Sure po, go ahead po. So South Africa +2782-814-2488 po. WhatsApp lang po. Magpakilala lang kayo sino kayo. At we're happy to accept you sa aming group dito sa Western Cape. Wala po tayong ganyan for Philcom SA, pero any Filipinos here can also join Philcom SA and be updated sa information, and may Facebook page din po ang ating embassy. Of course. At syempre, Vice Consul, ang inyo na lamang po ang panghuling mensahe at maaari nyo din po bang ibahagi sa amin yung mga hotlines, kasi kanina nababanggit natin yung mga hotlines para malaman po ng ating mga kababayan na nandyan na po sa South Africa o yung mga gusto pa pong pumunta sa naturang bansa. Go ahead po. Maraming salamat po. Para sa ating mga kababayan na naririto sa Southern Africa region, nais po naming malaman ninyo na kami ay nandito para sa inyo. Kami po ay katuwang ninyo sa inyong pagtahak tungo sa mas maunlad na buhay. At gusto rin po namin ipaalam sa inyo na mayroon po tayong tinatawag na ATN or Assistance to Nationals Hotline number. Pasave po ito. +27 82 556 9935. Meron din po tayong mga email address, pretoriape.consular@dfa.gov.ph, at saka po ang ating Facebook page, katulad po ng nabanggit ni Miss Everly. And kahit po medyo patapos na po yung programa natin, maisingit lang din po natin. Go ahead po. Para po sa kaalaman po ng lahat, ito pong community natin, dahil nga po medyo layo-layo po tayo, malawak po ang ating sakop, bumubuo po kasalukuyan ang ating embahada ng Directory of Community Support Networks. Ito pong ating directory na ginagawa ay para sa bawat bansa po na ating nasasakupan, kung saan po ginagather po natin doon yung number na maaari nilang tawagan, email addresses, yung mga police, emergency hotlines, legal aid, yung mga shelters po kung sakaling kailanganin nila. At ito po ay parang dynamic dynamic document po na ibibigay po natin sa ating Filipino community leaders para sila ay makapagdagdag doon ng mga alam din nilang mga numero or mga website na pwedeng mapuntahan at mahingan ng tulong. At saka po natin ito ipapakalat o papamahagi doon po sa ating mga kababayan para lahat po tayo ay informed. So yun po, kumbaga parang yung spirit ng bayanihan natin patuloy pa rin po kahit tayo nasa ang parte man tayo ng mundo, magtutulong-tulungan po tayo dahil sabi nga po nila tayo pa rin talaga ang tutulong sa bawat isa.
At para naman po sa ating mga kababayan na nandiyan pa po sa Pilipinas, at kung ninanais nyo po or binabalak nyo po na mag-abroad, ang pinakamaipapayo po natin, tayo po ay sumangguni at dumaan po talaga sa Department of Migrant Workers or yung ating DMW. Kasi po yung DMW approved contract, yun po ang inyong single best protection na po para sa mga inyong pag nagtrabaho po kayo dito para po maiwasan yung ating mga labor disputes. So mas mahalaga po na legal ang ating pagpasok at talaga pong naka-dokumento sa ating gobyerno para kung ano man po ang mangyari, meron po kaming record po ninyo. And also under the Bagong Pilipinas team po nitong ating programa ng ating pong bansa sa ngayon, pinapaalam po natin sa lahat na ang embassy, we are more committed than ever to ensuring that every Filipino, kahit nasaan pa po kayo sa mundo, gusto po nating maramdaman nyo yung kalinga at yung proteksyon mula po sa ating gobyerno. Thank you for that, Vice Consul Cabillan, at maraming salamat po sa inyong dalawa. Sa ulitin po, siguro if we have po a more specific topic po to discuss or kung meron po kayong events ay pwede po natin na matalakay yun in future episodes. Maraming salamat po sa ulitin po. God bless po at mabuhay po kayo. And ngayon ay syempre ay tayo sinamahan po ni Vice Consul Ana Angela C. Cabillan, ang 3rd Secretary ng ating Philippine Embassy sa Pretoria, at syempre kasama din natin si Ma'am Everly Sireneo, ang Filipino community leader na nakabase po sa Cape Town. At dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Siyempre, patuloy lamang nyo pong subaybayan ang ating mga programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, matatagpuan nyo po kami sa Facebook, sa YouTube, at maaari nyo rin po kami pakinggan sa Evox PBS Receiver app. Sa ngalan pong muli ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.